So, good morning guys. So, today is my laboratory day. So, first time ko magpapalaboratory dito sa Madrid. So, sasamantalayin ko na. So, bago ang lahat, syempre, nagpa-check up ako noong nakaraan at sabi ko, Doc, pwede po bang magpa-laboratory na rin ako? So, sabi naman ng doktor, pwede. So, dito, I'll discuss it dun sa ibang video. Pero dito, just to give you an idea, mas maganda at importante talaga na marunong ka magsalita ng Spanish para ma-express mo kung ano yung gusto mong sabihin sa doktor. Because sometimes yung mga doktor, syempre, nahihirapan din silang intindihin kung ano ba yung nararamdaman natin kung hindi, lalo na kung hindi sila masyado nakapagsalita ng English. So, katulad ng doktor na nakausap ko, hindi siya bihasa sa pagsalita ng English. So, therefore, ikaw yung mag-adjust as patient. So, ang kagandahan naman, since yung doktor, kahit papano, patient naman siya sa akin, at nagkakaintindihan naman kami. Kasi nakapag-request ako sa kanya ng laboratory. And ang kagandahan din nun, so dahil alam ko naman na yung being a nurse, alam ko na yung nararamdaman ko. So I know how to express it. And then when I ask for the laboratory, sometimes ako na yung nag-feed din do sa doktor na, Dok, kailangan ko po ng ganito, kailangan ko ng ganyan. So ano naman, as long as related talaga siya doon sa sakit na kino-complain mo or kung ano yung meron ka dati. For example, ako parang monitoring ng blood sugar, high blood, and cholesterol. So, yun yung mga kailangan ko. So, nung nagbigay yung doktor ng referral, so ganito siya. So, ito yung binigay niya. Ayan. Okay. So, nakasulat lang siya sa papel, pero meron din yung ano ng laboratory. Like yan. So, ito. Okay. So, ito yung papakita ko doon. So, nandito na yung mga request ng doktor. So, ayan. So, bago ako malis doon, bigyan niya ako ng cup at saka ng ganitong test tube. Which is very unusual, lalo na sa ating mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Hindi tayo binibigyan ng ganito kasi usually ito sa laboratory lang or sa mismong clinic lang meron kasi sila yung naglalagay dito. Pero dito sa Spain, sa urinalysis, binigyan ako ng ganitong cup na dito ko ilalagay yung wiwi and then dito ko i-collect and then dito yung pinakang sample. So ganito siya. So, ayan, nandyan na yung urine. So, meron siyang takip na to. So, kapag bubuksan mo siya, ito-twist mo lang siya. Tapos, isasara mo ulit. And then, dito, this one, tatanggalin ko ngayon siya. Like this. Ayan. And then, makikita niyo yung tiny hole na parang may needle. So, dun ko naman ngayon itutusok ito para umakyat yung sample. So, ayan. Kasi ito, sterile to. So, hindi natin nahawakan. Okay? So, 1, 2, 3. So, see? Nakita niyo ba? Umaakyat na yung sample. Oh! Amazing! So, this time, tatanggalin ko na siya. So, this one, ito na yung dadaling ko sa laboratory. Okay? Ito is i-discard ko na siya. Okay? See? Imagine, kapag nag-urine analysis tayo, ang dami nating binibigay usually sa Pilipinas. Pero normally, ito lang kailangan nila. Okay? Ito yun lang. Ciao! So, ayan, i-transport na natin ng ating specimen sample. Kaya tara, let's go!
Hola. Atención, abriendo puertas. So, ayan. So, tapos na nating i-submit yung ating specimen and we're just going to wait for the result. Yun lang. Ciao!